Hi mga kalutong tinapay! And today, gawa naman tayo ng mini ube flan cheesecake. Bet na bet ko ngang mag-offer ng ganito kaliliit na cheesecake para single serving lang and hindi maumay masyado yung bibili. So, wag na nating patagalin yan at simulan na natin. Dito, meron akong 1 1/4 cup or 120 grams ng graham crumbs. Maglalagay ako dyan ng 1 tablespoon ng sugar, hinalo ko lang yon, and then mag-a-add naman ako dyan ng 1/3 cup ng melted butter. Unsalted yung ginagamit ko dito. Hahaluin ko lang yan and once na combine na, ilalagay na natin yan dun sa mga silicone molder natin. Ito yung ginagamit kong silicone molder para sa mga cheesecake ko and mga mini cupcakes. So, ang size nito is 5.5 cm yung diameter niya and 2 cm yung height. So, yung ginagamit ko dito ay nag-grease ko na ng shortening. Lalagyan ko lang yan ng graham mixture natin ng mahigit 1 tablespoon. Meron ako ditong ginagamit na pang press. So, binalot ko lang yan ng cling wrap. Pero kung wala naman kayo nito, pwede naman yung ilalim ng rolling pin or kahit anong pang diin na pwede nyo magamit. Dito naman tayo sa pagtitimpla ng ating cheesecake mixture. Meron ako ditong 350 grams ng cream cheese. Dahil kalalabas lang nito sa chiller, mahihirapan natin siyang i-cream, magbubuo-buo siya. So, ang ginawa ko, pinatong ko yan dito sa saucepan na may mainit na tubig. Iniwan ko yan for 2 minutes. And then, nag-add ako dyan ng 100 grams ng sugar or 1/2 cup. And then, tsaka ko siya kinirim. Ngayon, malambot na yung cream cheese natin. Kaya mas madali na natin siyang matitimplahan, hindi na magmubuo-muo yung cream cheese. Tatanggalin ko na yan dito sa saucepan natin na may mainit na tubig and then titimplahan na natin. Maglalagay ako dyan ng 1 pirasong large na itlog, 2 pirasong egg yolks, 2 tablespoon ng cornstarch, and then imimix lang natin yan until creamy. Lagi ko kasing nakakalimutan maglabas ahead ng cream cheese. Pero di ba nakakatamad naman talaga siyang ilabas ahead kasi malay mo hindi matuloy, di ba? Kaya laging chilled yung aking butter or kaya cream cheese. Kapag well-blended na yung mixture natin, maglalagay na ako dyan ng 150 grams ng all-purpose cream or kaya heavy whipping cream. And then, yung ating yam emalco. Ito lang yung magbibigay ng flavor para dun sa ube cheesecake natin. Kahit wala na tayong real ube jam or kaya ube halaya, sapat na to. Actually, ang nilagay ko lang dito is 1 teaspoon dahil sobrang concentrated ng emalco flavors. Hinalo ko lang yan until well-blended. Tsaka ako siya sasalain para siguradong smooth lang yung kakalabasan ng ating cheesecake and para mawala na rin yung malalaking air pockets sa paghahalo natin na napoproduce. Ano daw? Mawala yung malaking air pockets na naproduce dun sa paghahalo natin. Tinatransfer ko na yan dito sa piping bag para mas madali natin siyang mailagay dun sa mga cavity. Tinap ko yan ng konti and then ibibake natin to sa preheated oven na may 100 degrees Celsius for 25 minutes. Hindi na ako nag-water bath o nagbaban-marie kasi ay maliliit lang naman to, mabilis lang to maluluto and basta low lang yung temperature. Pagkaahon ko sa kanya, pinabayaan ko yung lumamig sa lamesa. Nung lumamig na, nilagay ko siya sa freezer para mas mabilis siyang tumigas and matanggal ko kagad siya sa silicone molder. Meron ako ditong prepared na baked leche flan. Kung gusto nyo ng recipe, ilalagay ko yung link sa description box or kaya sa comment section. Gumagamit nga lang ako dito ng cookie cutter para tagbibilog-bilog din yung leche flan natin. Pero kung wala kayo nito, minsan pag tinatamad akong kunin yung cookie cutter, hinihiwa-hiwa ko lang yan, katalo na yan. Ang smooth lang talaga ng baked leche flan natin. Pero mas gusto ko, kunyari, gagawa ko ngayon, bukas ko pa siya gagamitin para talagang makunat na yung leche flan. So, para sa toppings natin na pang pipe, gagamit lang ako dito ng 150 grams ng mac cream. Itong mac cream ay non-dairy, pero ang ganda-ganda niya talagang i-pipe, stable siya and glossy. Naglagay na rin ako dyan ng yam emalco. Konti lang din, 1 teaspoon kasi konti lang naman yung cream natin. So baka pag pinadamihan mo, masyado nang mag-darken yung color ng cream natin. So ayan yung texture ng ma-cream natin. After ma-mix, ilalagay ko na yan sa piping bag and ipapipe ko na dun sa ating mga cheesecake. Sa mga nagtatanong, pwede nyo tong ibenta ng 50 to 55, 60 pesos each. Hindi na masama, maganda na kasi siya talaga. And leche flan naman yan. Kaya ayun ang mga kalutong tinapay. Sana'y nagustuhan niyo yung ating video for today. Magkita-kita tayong muli. Ito pong mali ang lutong tinapay.
Bye-bye!